Good morning po. Ang pag-uusapan po natin ngayon, the secret to saving and building your future, taking control of your money. So sabi nga po, dapat lahat tayo ay matuto na kumontrol ng ating mga money. Okay, so galing po sa libro ito ang pag-uusapan natin ngayon. Magpakilala po muna ako. I'm Luisa Liberen, CEO Marketing Director. Dito po sa International Marketing Group or IMG. Financial Educator, Speaker, Coach ng Truly Rich Makers Team, Builder of IMG San Mateo Rizal, Associate Financial Planner, and Manila Bankers Underwriting. Okay, so dati po akong empleyado ng Intel or Intel Insight and naging businesswoman. So at 2008, nag-close po ang Intel, kaya po napunta ako dito sa IMG. Okay, so pakilala ko po muna sa inyo si IMG. Ang IMG po ay International Marketing Group, a pioneering global company that serves an avenue towards the use of financial security. In short, nasa financial industry po. It also caters the financial needs of every individual and families who wish to access financial independence. So meron po kaming regular TV and radio program. Okay, so sa ngayon po, wala po muna ang TV, online po. Meron po kaming live sa FB page, ayan, di ba, sa FB. At sa radio po, regular po to. Sa DCMM, every Saturday, 6 a.m. to 7 a.m. na po ngayon. Hanapin nyo lang po, Kape at Salita, o Kwarta Kusina. Okay. So yung pag-uusapan po natin ngayon ay galing sa libro nito, Financial Education is not just for the wealthy, it's for everyone. Sabi nga po, para sa lahat. So regardless na tayo ay mayaman, mahirap, o middle class, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, professional, so kahit sino pwede. Sabi nga po, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Okay, so kailangan meron po tayong gagawin. Diba? So 90% nasa ating pagdidesisyon. Yung 10%, yun po yung tulong namin na malaman yung financial education. Isa din po namin si Corina Sanchez, sabi niya, isa siya sa financial literacy advocate and proud IMG member. Okay, so let's start. Sabi ko nga po, ang IMG ay nagbibigay ng financial education. So pwede po tayo mag-take down notes. Pwede din tayong natin itong i-review, di ba? Para po mas malinaw natin na maintindihan. We need financial education. So bakit po unang-una hindi ito itinuro sa school? Diba? So sa ngayon, swerte yung mga estudyante natin ngayon, parang pinapa-implement na rin po nila ang financial education. Sabi nga po, many good people fail. Nakikilala po tayo, hindi naman mabait naman, pero hindi naging successful, no? Many hardworking, masipag naman. Sabi nga po, kasipagan, ang batayan, ang pagyaman, marami na sanang mayaman ngayon. Pero meron po ba tayong mga kakilala? Masipag naman, pero hindi pa rin yung mayaman. Diba? So, ibig sabihin, hindi po sapat ang kasipagan. Smart, matalino naman. Yan. Sometimes po, yan pa yung humahadlang. Yung sobrang talino, diba? Kaka-analyze, napaparalyze. Young and old people fail. Many teachers, OFW, doctors, engineers fail. So, marami din po, mga professional naman, diba? Nagtapos pa nga ng college. Pero, hindi rin naging successful. Retiring without enough savings. Yan. People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances. Yan, di ba? So sabi nga po, nakalimutan magplano, lalo't long term. Kulang sa pag-aaral. So kailangan po natin tayong magplano. Yan, ito po yung the X-curve concept. Maganda po na pinaplano natin yung ating buhay, lalo na sa kaalamang pinansyal. Sabi nga po, karamihan, habang mga bata pa, no savings or small savings. Pero dapat po, bago dumating ang older age, may big savings na tayo. Sa ngayon, may big responsibility, lalo na kung may asawa na, di ba? Dapat dumating po yung time sa ating older age, no responsibility na tayo. So dapat po, mapataas natin ang ating money line para bumaba ang responsibility line. So ibig po sabihin, kung hindi po natin mapapataas ang ating money line, hindi tayo magkakaroon ng big savings. Hindi po bababa ang responsibility line. Siguro po may mga kakilala tayo nga sa ngayon matatanda na pero nagtatrabaho pa rin, no? Hindi pa makatigil. Kasi nga po,
siguro hindi nila napataas ang kanilang money line. Ano ba yung mga responsibility na meron tayo? Food, shelter, clothing, education, health, may utang, di ba? So sabi nga, karamihan dito ay permanent. Hindi pa pwedeng hindi kakain, hindi pa pwedeng walang bahay. May nagpapaaral pa ng anak, di ba? So saan tayo kumukuha ng panggastos? Sa ating active income. At pag active ang income, you work hard for the money. Karamihan, lalo na't empleyado, no work, no pay. O kapag ka naman mga negosyante, pag walang benta, walang kita. Diba? So, sabi nga, active pa lang yan. Kaya dapat dumating ang time, magkaroon po tayo ng passive income. Money working hard for you. Diba? So, ito po, dadating ang time, dapat, kung napataas na natin yung ating money line, may perang magtatrabaho sa atin, lalo na pagdating natin sa pagtanda. Pag natanda na tayo, older age, senior, andito pa yung mga responsibility. Diba? Siyempre, kapag ka matanda, nakakain ka pa rin. Diba? Dapat sarili mo na yung bahay mo. At nagkakasakit na tayo. Sabi nga, sa 10 senior citizen po nakakilala natin, sino ang hindi nag-maintenance ng gamot. Diba? Karamihan kapag ka tumatanda na, nagkakasakit na. So, dapat meron na tayong big savings niya. Word like may if sa gitna. Sabi nga, what if we die too soon? Or if we live too long? Sa dalawang if, gusto natin, syempre, live too long, di ba? Kaya nga nung nag-lockdown, sabi, bawal lumabas. So, takot tayo, di ba? Kasi ayaw nating magkaroon ng virus. Pero may mga kakilala po siguro tayo na nagkaroon na, di ba? Na virus na, tapos na-die too soon na. So, dapat, sabi nga, kung mahal mo yung pamilya mo, dapat meron kang protection. Or income replacement. Lalo na kung active income pa lang ang meron tayo, dapat may papalit once na si Juan ay na-die too soon. Diba? Para sa mga mahal niya sa buhay na, ayan, may mga responsibility kasi po tayo, diba? So, lalo na kapag may pamilya na tayo. O di kaya, ikaw yung head of the family, ikaw yung inaasahan ng pamilya. So, dapat may income replacement. At if we live too long, kailangan natin protect yourself, investment, living on interest. Dapat po may pera na nagtatrabaho para sa atin. Para sa time na hindi na tayo nagtatrabaho. Okay, so kung bata ka pa, di ba? So siguro, naiisip mo na kailan ba ako magre-retire, di ba? So yung iba gusto 50, 60. So sa time na age na yon, di ba? Gusto mo nang mag-retire, gusto mo maagang makapag-retire. So dapat may big savings. Yun lang po, di ba? Kaya dapat yan, may solution tayo sa dalawang if ng buhay natin. Sabi nga, life is uncertain. Lagi po natin yung nababanggit. Hindi natin alam, di ba? Bigla na lang. Paano, what if nga, di ba? So, dapat may solution po tayo sa dalawang if ng buhay natin. Okay, building blocks of a strong financial foundation. So, dapat po, sabi nga, just like building a house, ito pong financial foundation na ito, just like building a house, we must build from the ground up, mula sa baba, pataas. Wala pong nagpagawa ng bahay na inuna ang bubong. So, dapat po, sabi nga, kung gusto nating yung bahay natin matibay, di ba? Para kapag kami dumating na earthquake, bagyo, di ba? So, hindi siya agad magigiba, hindi siya tutumba. So, ganun din po yung sa ating financial foundation. Dapat kapag po may dumadating na pagsubok, challenges, may nagkasakit, di ba? May na-die too soon, may utang, may emergency. So, and dapat po may investment. Dapat makompleto natin ito para nakatayo siya ng matibay. Iisa-isahin po natin yan. Healthcare. Bakit ba kailangan ng healthcare? Okay, so sabi nga po, why we need long-term healthcare, lalo na long-term hanggang sa pagtanda. Kasi medical costs double every 5 to 7 years. Yan. And a lot of sick people die not because there is no medicine, but because of no money. May kilala po tayo, namatay hindi dahil sa walang gamot, kundi dahil sa walang pera. Majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. Hindi natin pina-priority, di ba? Sometimes sinasabi natin, hindi naman ako nagkakasakit eh. Di ba? So, ang tanong, hindi pa. Paano kung bigla na lang? Di ba? Lalo na't ganyan, may mga virus na dumadating sa atin na hindi natin nakikita. Di ba? Bigla na lang, hindi natin alam, nahawa na pala tayo. Ang dami namin kaibigan na sa ngayon ay may COVID at nakikipaglaban, di ba? So, paano kung wala kang healthcare protection? Di ba? May sakit ka na nga, problemado pa sa pera.
Yan, na pambayad sa ospital. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. Kapag may mga trabaho tayo, binibigyan tayo ng ating mga company ng HMO, di ba? Benefits. Ang tanong, paano kung wala ka ng trabaho? Diba? Hindi mo yan madadala. Katulad ko po. Diba? No traditional healthcare companies covered age 61 and up. Ayan. Kapag ka naman matanda na tayo, kahit na may 1,000,000 pa tayo, may pera kang pambayad, pero senior ka na, hindi na rin po pwede. Hindi na tayo ma-approve. Most people rely on their children. Yan. Diba? Sabi, aasa sa anak. Ang tanong, yung pang mga anak natin, hindi magkakaroon ng sariling ex-curve, di ba? So magkakaroon din sila ng pamilyang pakakainin, paaaralin, bubuhayin. So nagiging second priority na lang po ang parents, tayo na kapag katumanda na tayo, di ba? So huwag natin iasa sa anak. All sell properties. Yan. Sometimes may mga pagka nagkakaroon ng health problem, di ba? Ospital, sinugod sa ospital, so naisasanla, pati ang bahay. Or borrow money. Yan, sabi nga, mamalas-malas, mangungutang, di ba? For their medical needs during retirement. Majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. Marami na po siguro tayong napanood, di ba? O naikwento sa atin na isang sakit lang, naubos ang ari-arian ng pamilya. Tapos ngayon, nakatira na lang sa apartment. So may mga ganun po. So sabi nga, ito po yung dahilan para bakit natin kailangan ng health protection, lalo na't long-term protection. Okay, income replacement. Para saan naman ito? Di ba? Marami pong takot dyan. Life insurance. So simple lang siya. Bakit ka kukuha nito? Kung mahal mo ang pamilya mo, sabi nga, anong protection meron ka para sa kanila? So, dapat meron. Kasi, sabi nga, you need life insurance to protect your family if you die too soon, to replace your income, to finance your children's education, to pay estate tax, and instant money for your family, to pay off debts. Sabi nga, if you love your family, get yourself protected. Ganun lang po kasimple. Kung mahal natin yung pamilya natin, dapat meron tayong iiwanan sa kanilang income replacement. Okay, manage debt. Yan, ba? So, sabi nga, may dalawang klase po ng utang. Good debts and bad debts. Diba? So, yung utang natin, kung nangutang tayo dahil lang sa luho, nagpalit ka ng cellphone, namasyal ka sa Boracay, so bad debts. Kung nangutang ka, ginamit mo sa negosyo, good debts. Diba? So, kung nagkaroon tayo ng utang dahil sa bad debts, ayan, dapat hindi na natin uulitin. Diba? Kasi mahirap po talaga ang may utang. At pag may utang na, ano ang gagawin? Change money mindset. Yan. Baguhin natin yung pananaw po natin sa pera. Kasi yung iba, ang katwiran, ang pera daw po ay ginawa para gastusin. Sabi nga, okay, ginawa ang pera para gastusin. Hindi gastusin lahat. Diba? Sometimes, mas malaki pa yung gastos mo, kaya ka nagkautang. Yan. So, dapat naglilista. Diba? Para nakikita po natin. Sabi nga, debt won't solve money problem. Yung utang ay hindi masusolusyonan ng isa pang utang. Jobs are not permanent. Do not spend money not yet earned. Diba? Alam na alam po natin ngayon yan. Ang dami po nawalan trabaho. Diba? Yung mga taga-ABS-CBN lang, nawalan po sila lahat ng trabaho. Diba? So, do not spend. Baka naman mamaya, hindi mo pa nga sinusweldo, inutang mo na. Saving money is not saving for disaster and there is no one-time, big-time luck. Para hindi po tayo ma-scam. Huwag po tayo maniwala sa mga promise, di ba? Na yung pera natin ay dodoble agad. Yan, medyo matakot po tayo pagka ganun yung sinabi. Or di kaya ay 30%, di ba? Ang interest, nako, medyo mas nakakatakot yan. Siguro naman alam nyo na, yung mga nag-alok ng ganon na promise na mga investment daw o blessings ba? So, medyo pagka ganun po na doble agad, napakalaki ng interest, scam po yun. Di ba? Minsan, sa umpisa, okay sila, di ba? Makaka-receive ka naman ng tubo, pero nawawala din sila agad. So, wag po tayo maniwala na may one-time, big-time lang. Tips to manage debt. Okay, paano kung nakautang na tayo, di ba? So, sabi po dito sa librong ito, Debt Destroyer, ito po, yung tips na ginawa, sinabi nila dito sa librong ito para kung may utang man tayo ngayon ay mawala.
Number 1, increase cash flow. Yan. So, kailangan po natin magdagdag ng mapagkakakitaan. Kasi, kung aasa lang tayo sa nag-iisang trabaho natin, tapos nawala pa siya, paano na, di ba? Tapos may utang ka pa. So, dapat, kung meron ka isang pinagkakakitaan, mag-increase ka pa ng cash flow. Reduce expenses and increase income. Do not get into more debts. Yeah? Huwag na mangutang. Live below your means. Live simply. Yan. Change habit of spending to habit of savings. Dapat po ang nagiging habit natin ay ang pag-iipon, hindi ang pag-utang. Make a list of all debts. Ilista, di ba? Lahat. And pay off the high interest. Unahin daw po natin yung matataas ang interest, lalo na yung mga credit card and low balance. Consider liquidating non-income asset to pay debts. Ayan. And kung masyado na tayong malaki na yung utang natin o madami ka ng utang, get a coach to guide you. Kasi kailangan mo na ng mapagsasabihan, di ba? Para masolusyonan yung problemang iyan sa utang. Kasi ang utang ay pwede ka magkasakit, di ba? Kasi nakaka-stress. Tapos, pag na-stress ka, hindi ka makatulog. O pag hindi ka nakakatulog, magkakasakit ka. So, kailangan solusyonan po. Okay. So, next, emergency fund. Ayan, napapanahon po ito. Sabi nga, sa Pilipinas, maraming emergency, walang fund. Diba? Katulad na nangyari sa atin ngayon, na lockdown. Diba? At dahil sa pandemic na ito, yung virus na ito, diba? Yung COVID-19 na ito, marami po, diba? Ang nawalan ng trabaho, at naghihirap, medyo nakakaawa, diba? Yung mga taong, kumaga nasa challenging time. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa. Diba? Okay, so dapat meron daw po tayong mga emergency fund. Kasi ito yung potential emergency scenario, di ba? Nawala ng trabaho, nasira ang bahay, nasira ang sasakyan, may na-ospital, major appliance repair, extended elderly care. Sabi nga po, dapat having emergency fund at least 3 to 6 months of your total expenses will free from your financial stress. So dapat pala nag-iipon tayo at least mga 3 to 6 months of our total expenses. So computing nyo po yun. Or, start by saving at least 1,000 a month. Diba? Kung nakakaipon po tayo kahit 500 or 1,000, basta hanggang sa makaipon tayo ng pang-emergency fund. Kasi pag wala po tayong emergency fund, babalik na naman sa utang. So, dapat meron po. Okay, so at dapat meron tayong magandang formula. Pay God and yourself first. Yan. So, sabi nga lahat tayo ay may 100% income. Sa trabaho mo man yan, empleyado ka, or sa business mo. So magkano yan? Dapat alam natin, di ba? Nagko-compute po tayo dapat. Dapat nagmo-monitor. So yun po, maglista. At ang unang gagawin, dahil nga yung 100% income na yan ay galing sa biyaya ni Lord. Di ba? Binigyan tayo ng magandang talent. Ayan, di ba? Baka may additional ka pa, your looks. So yung talent na yan, dapat ginagamit. At ibalik natin kay Lord ang 10%. Right? So yan, sabi niya, let's give from the heart. At sigurado, siksik, liglig at umaata, ang blessings na ibabalik sa atin ni Lord. And 20% of your savings or investment. Diba? Kasi ito pong ating savings ang magiging magandang future natin. Huwag daw po tayong umasa na meron tayong may magandang future or meron tayong magagastos na big savings sa ating pagtanda kung wala ka namang inipon. Diba? So, napaka-simple lang. Pag may inipon ka, may magagastos ka pagdating ng araw. Pag wala kang inipon, maghihirap tayo. At sabi nga, mahirap maging mahirap. Okay. At ang natitirang 70%, yun po yung ating expenses. Gastos. Diba? So, napakadali lang pong tandaan. 10, 20, 70. Prosperity formula. Sabi nga, mag-budget ka. Paano? Understand where your money goes. Dapat po ay naiintindihan natin saan napunta ang pera natin o ang sweldo mo o ang kinito mo. Di ba? So, kaya dapat po naglilista. Know your big leaks. Kasi baka mamaya lahat ng binibili mo liabilities. So, dapat asset. Napakadali lang pong intindihin ng asset. Diba? Hindi mo kailangan maging accountant. Sabi po, asset or anything you buy or have that puts money in your pocket. Diba? So sabi nga, kung bumili ka ng isang bagay at sinabi mo, asset to. So may babalik sa
bulsa mo. Or meron kang may interest na babalik sa'yo. Kapag po liabilities yung binili natin, diba? Simple lang din. Liabilities are anything you buy or have that takes away money from our pocket. Diba? Walang nangyari, nasaya. So, liabilities po yun. Sabi nga, yung ating mga alahas, cellphone, tablet, asset na siya, liabilities. Diba? Nagpuputs money to your pocket ba? Kapag po, yung cellphone natin na ginagamit natin sa pagnegosyo, di ba, nagpapaload ka, or di kaya meron ka mga kliyente na kinokontak, asset siya. Pero yung cellphone mo, yung tablet mo, ginamit mo lang sa TikTok, di ba? Or di kaya ay sa, ano ba yung uso ngayon? Avatar. Diba? So, wala tayong kikitain do. Kaya kailangan po, ginagamit natin yung pang negosyo. Yan, asset yon. Bahay, asset liabilities. O, syempre, bahay, necessity in life yan. Diba? Pero yung bahay mo, ang ganda-ganda, laki-laki. So, nagpuputs money to your pocket ba? Pag hindi, hindi siya asset. Diba? So, sabi nga, yung mga bahay na merong mga commercial space, paupahan, yan, pwede yun, asset po yun, nagpuputs money to your pocket. Sasakyan, syempre kung taxi yan, Grab, o ginagamit mo sa negosyo, asset, di ba? Condo, depende po. Pero karamihan sa mga condo, hindi siya asset, di ba? Kasi medyo mahal ang parking dues, monthly dues, so marami pang mga dues, ayan, di ba? So, pag kinondem pa siya, di ba? So, wala na tayong magagawa. So, hindi siya magandang investment. So, sabi nga, dapat alam mo kung yung mga binibili natin, asset ba o liabilities. Sabi nga, bawas yabang para iwas utang. Okay, so investment. Ayan, marami pong may gusto nito. Gusto ko mag-invest, gusto ko mag-ipon. Very good, di ba? Pero dapat naiintindihan po natin yung how money works. Ayan. Okay, sabi nga, now that we know the concept of investing, in order to get the money to invest, the next step is to ask yourself the question, why? Bakit ka mag-iipon? Ano ba ang purpose mo? Ano ang iyong big why? Diba? So sabi nga, karamihan, nag-uumpisa sa dreams. Nangangarap po tayo. Lahat tayo nangangarap. Diba? Invest with a purpose. Kahit nga nung mga bata pa tayo, diba? Lagi tayong tinatanong sa school, o yung mga tito-tita natin, anong gusto mo maging paglaki mo? O di ba yung ibang mga bata sumasagot, gusto ko pong maging doktor. Di ba? Engineer, o ano ba? Teacher, presidente ng Pilipinas. So, okay. So siguro kasama din sa mga dreams natin na magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, makapagbakasyon ng buong pamilya, makapagpag-graduate ng anak, di ba? College, lalo na sa ating college, sa college education, magkaroon ng magandang retirement and healthcare protection. Dapat lahat ito kompleto, di ba? Gusto natin ito. Sabi nga, alamin mo muna bakit dapat ka mag-invest. Kasi pag hindi mo alam bakit ka mag-invest, wala. Hindi mo yan maipupursue. O di kaya parang wala kang goal, di ba? Kasi kapag po itong mga dreams natin, ginawa nating goal, may presyo na yan. Magkano ang kailangan ko sa bahay ko? Ilang milyon? Sa sasakyan, magkano yan? Pag nagbakasyon ba kami, magkano yung magagastos? Yung college education ng anak ko, magkano kaya yung magagastos ko? O depende kung saan school, o di ba? Nasa Lasal ka ba? O Ateneo? Diba? So, alam mo dapat yung magkano yung gastos. Para sa retirement ko, di ba? Magkano? Yan. And healthcare. So, sabi nga, dapat alam natin kailan madodoble ang pera or compounding interest. Ito ay simplified by Albert Einstein. Yung formulang ito, ang sabi niya, 72 divided by the interest rate. O, depende kung saan nakalagay yung ating mga ipon. Diba? Nasa bangko ba siya? So, ano sa ang instrument? Equals the number of years your money to double. Okay, example, binigyan tayo ng, sabi nga, karamihan ng tao nag-iipon sa bangko. Diba? Ang bangko maganda kapag emergency fund. Pero pang long term, hindi. Bakit? Example, si bangko, binigyan tayo ng 1%. Diba? Pero sa savings account, less than 1% yan, kahit magtanong pa tayo sa bangko. For computation purposes, 1%. 72 divided by 1 equals 72. Number of years to double your money, sabi nga, ilang taon ka na ngayon? Example, 30 years old ka ngayon. So, 30 plus 72, 102. Congratulations, doble na ang pera mo.
Ay, ang tanong, maaabutan o makikita mo pa kaya yung pagdoble niya? So, napakatagal kasi napakaliit, di ba? So, dapat ilagay po natin sa mataas-taas na interest. Okay, 4%. Yan. Diba? Sabi nga, 72 divided by 4, 18. Every 18 years, doble ang pera. So, saan yung mga instrument na nagbibigay ng 4%? O sabi, sa rural bank. Ano pa? Co-op daw. So, basta yung nagbibigay ng 4%. So, every 18 years. Kung 29 years old ka ngayon, plus 18, 47. Kung may 100,000 ka dyan, doble yun, 200,000. After 18 years. Plus 18 years pa ulit, 65. 400,000. On tanong, kasya na ba ito? Diba? So hindi, diba? Kulang yan. Sa pagkain pa lang, kukulangin po yan. Diba? Sa panahon natin ngayon, diba? Lahat ng bilihin nagmamahal. Okay, meron pa mas maganda, 8%. Government bonds, treasury bill, 72 divided by 8, 9. Every 9 years, doble. 29 plus 9, 38, 200 plus 9, 400. Diba? Plus 9. At the age of 65, meron tayong 1.6. Kasya na? Diba? Parang tingnan natin kung kakasya po. Kuha po kayo ng calculator. Diba? Okay. So, sample natin ang ating budget per meal. 50 pesos. 50 pesos. Times, 3 beses po tayo kakain sa isang araw. Wala nang merienda. Diet ka muna. 50 times 3. 150 po. Diba? 150. Sa isang araw. Sa isang buwan times 30, 4,500. Sa isang buwan. Sa isang taon times 12, 54,000 po. Diba? Okay. So, sa isang taon, kailangan natin ng 54,000 para sa pagkain. Ngayon, halimbawa, magre-retire ka na, stop working ka. Diba? Senior years, mabuhay ka pa hanggang 20 years times 20. Kailangan po natin ng 1,080,000 sa pagkain pa lang at sa 50 pesos per meal lang po yun, diba? So kung doble, kung mga 100 pesos per meal ka, kailangan mo ng 2 million. Diba? So depende sa lifestyle. Okay, meron pa pong 12%. Stock market, ito na po yung naka-invest yung pera nyo kay Jollibee, Ayala, BDO, Meralco, PLDT, yung malalaking kumpanya. Diba? So sabi po, kung 12%, 12% it's not guaranteed. Diba? Depende. Lalo na kung long term po ang pag-iipunan natin, mataas pa sa 12%. Like 2017, nag-22% ang stock market. Diba? So, i-average po yan. Halimbawa, nag-iipon kayo ng 5 years, 10 years, 20 years, so i-average siya. So, sigurado po ako na mag-average siya ng 12%. Kung long term. Okay, 72 divided by 12, 6. Every 6 years, doble po yung pera natin. 29 plus 6, 35 ba lang, doble na siya. Plus 6, 41, 400 at the age of 65, meron po tayong 6.4. O diba? Sabi nga, it's not enough to save money. We need to grow it. Kasi kung hindi mag-grow yung ating mga perang iniipon, kukulangin po yan, lalo na pagdating natin ng pagtanda. Okay, understanding the stock market. Ayan, marami pong may favorite nito. O paano ba siya? How it works? May dalawang klase po ng stocks. Direct. Ito po yung just like riding a bus. Ikaw ang fund manager. O ikaw ang driver. Diba? Ikaw ang pipili. Ikaw, bagas, kung sa driver, syempre ikaw yung magmamaneho. So dapat magaling ka magmaneho. Magaling kang, kung sa fund manager, expert ka. Yan. May isa pang klase ng stocks. Indirect or mutual fund. So, dito po, pasahero ka lang. Diba? O, kaya nakikiride lang po tayo. May fund manager na siya nang bahala na pumili ng mga stocks na bibilhin natin. Diba? Siya na yung mag-manage kasi nga siya yung expert. So, kaya po sa mga baguhan, we recommend mutual fund. Okay, so how it works? Sabi nga, growing well through stock market. Sa mutual fund po, naka-invest po yung pera natin sa 10 blue chips company. Yan, itong mga malalaking kumpanyang yan. Sa paglalagay niyo po ba, mawawala si Meralco, si Jollibee, si SM, si PLDT, di ba? So, naka-invest po yung pera natin diyan. At, sabi nga, sa mutual fund, magkakaroon ka ng ownership, di ba? Dito sa mga blue chips company na to. 10. Yan, so, requirements po ng SEC sa mutual fund ay nakalagay ang pera sa 10 malalaking kumpanya. Number of shares, pinapadami po.
sa stock market, ang pinapadami po natin ay yung number of shares na binibili natin. And we recommend long term. Although, wala po siyang holding period. Anytime pwede magdagdag, anytime pwede mag-withdraw. Kapag po nag-withdraw tayo within 7 working days, diretso na po yan sa bank account nyo. Diba? Pero we recommend long term para po mas maramdaman nyo yung tubo ng pera nyo. Okay. So, investing in mutual fund, investor ka, hold their money with. Pinagsasama-sama po ang pera ng mga investor ni fund manager. Yan. So, si fund manager, siya na yung pipili ng mga blue chips company na yan. May invest niya sa securities, mag-generate na return, pass back to investor. So, ganun po siya iikot. Okay, ano yung mga benefits niya? Dito po ay professionally managed na isang magaling na fund manager. Very liquid kasi nga po, anytime pwede namang magdagdag, anytime pwede mag-withdraw. Diversified kasi nga po ay nakalagay sa 10, di ba? 10 blue chips company. And low minimum investment requirements, 1,000 lang pwede na pong mag-umpisa sa pag-i-invest sa mutual fund. Very transparent. Ayan, mababasa niyo po sa kanilang sa mga website ng mga mutual fund company na yan, yung prospectus o saan ba siya ini-invest. Mamaya ipapakita po natin yan. And strong track record para naman po malaman natin magkano ba yung kinita niya last year, last 3 years, last 5 years, last 10 years, last 20 years. Makikita din po natin yan sa mga website nila. And safe and secure, lahat po ng financial industry, meron pong mutual fund. Ang pagkakaiba nga lang po, ayan, so sa IMG, wala pong sales load or processing fee. Yan, ba? So, and gains are tax exempt. So, ang kagandahan po, pag member po kayo ng IMG, lahat po ng perang i-invest nyo ay ibibili ng share of stocks. Wala nang ibabawas. Kasi sa iba po, meron pong 3 to 4% sales load or processing fee. Yan, diba? So, yan po ang kagandahan. Indirect investing sa stock market para sa mga baguhan. Okay, so ito po yung sinasabi ko sa inyo na top 10 holdings kung saan ini-invest yung pera sa mutual fund. So, andyan po si SM, Ayala Corp, SM Prime, BPI, BDO, Internal Container Terminal Service Inc., si Jollibee, syempre yan yung ating favorite, Metro Pacific Investment Corp, and Blueberry. So, sometimes po may nababago dito, depende kay fund manager. Kung sa palagay niya, na ito yung mas magandang company, so pwede siya magpalit. Diba? So bahala na po si fund manager doon. And ito, isa pa to sa magandang mutual fund company. Ang focus po tayo doon sa graph. Ayan, diba? Sa stock market po, ang guaranteed, mag-up and down siya. Ayan. So katulad ng nakikita nyo sa graph, diba? Nag-up and down. Pero kahit up and down siya, pataas pa rin. Ang kagandahan po, dapat, diba? Halimbawa, nag-invest tayo, katulad dito, noong 1994, 100,000. Tapos kinalimutan niya na. Ang goal niya dito is long term. After 24 years, may 3.6 million na siya. Diba? So, halimbawa, ikaw, naglagay ka ng pera noong 2007. Ayan, ang taas ng stocks. So, tapos bumaba. 2008, dito ka nag-withdraw. Pwede ka malugi. Ayan. So, dapat, kunyari, naglagay ka ng 2007. Mataas. Tapos, binayaan mo lang siya. Dito ka nag-withdraw, 2013, mataas na. Yan, kita ka niyan. Diba? So, ibig sabihin lang po, dapat, ngayon na mababa ang stocks dahil nga meron tayong pandemic, diba? So, may crisis sa buong mundo. So, down ang market ngayon. So, maganda na makaumpisa na po tayo ngayon habang down. Para pagtaas niya, kita na po tayo niyan. So, ganun po sa stock market. Okay, so sino-sino ba yung mga nag-i-invest dyan? So sabi nga dito, so Social Security System, SSS, invested 3 billion in the 3 local mutual fund company. So kahit yung mga government company natin, nag-i-invest sa mutual fund. Diba? Okay, so balik po tayo sa why. Diba? Sabi nga, why? Ano ang mga dahilan mo? Bakit ka mag-iipon? So ganun lang po kasimple, diba? Yung ano natin ng bakit ba tayo mag-iipon ay naka-anchor sa ating mga big why. Dapat may dahilan. Diba? Kasi ito rin po yung magpupush sa atin na mag-upisa na agad kasi sayang ang time. At, diba, sabi nga, para pagdating natin ng, lalo na sa time na hindi na tayo nagtatrabaho, ayaw na natin magtrabaho, may perang magtatrabaho para sa atin. Ayan. So, with that,
Thank you very much po, and I hope na marami po tayong natutunan, diba, sa ating financial literacy class. Thank you po.